Bakit mo ba ipinagpipilitan ng basurang yan? Kahit kailan, ang isang ligaw na damo ay hindi kailanman magiging bahagi ng marangyang hardin ng mga manalo. Umalis ka rito, bago ko pa ipalunok sa iyo ang duming dala mo. Ang boses ni Doña Esmeralda ay tila matalas na talim na humihiwa sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Nakatayo ang matandang babae sa ilalim ng malapad na veranda ng mansyon, balot ng mamahaling sutla, habang ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding pandidiri. Sa ibaba, sa gitna ng nagngangalit na bagyo, nakaluhod si Felisa sa putikan. Ang kanyang mga kamay, na nanginginig sa ginaw at pagod, ay mahigpit na nakayakap sa isang maliit na kalderong nakabalot sa lumang tela. Sa loob niyon ay ang mainit na sinigang sa bayabas. Ang tanging pagkaing hiniling ng nag-aagaw buhay na si Thais. Ang huling habili ng kanyang yumaong kapatid na si Maria bago ito pumanaw. Maawa na po kayo, Doña Esmeralda. Pagsusumamo ni Felisa, ang kanyang boses ay halos lamunin ng dagundong ng kulog. Kahit ito lang po, kahit hindi nyo na ako papasukin, iabot nyo lang po ito kay Thais. Hindi na po kumakain ng bata. Ito lang ang makakapagligtas sa kanya. Isang mapait na tawa ang itinugon ng matandang babae. Humakbang siya ng bahagya. Sapat na upang maabot ng kanyang kamay ang pot na hawak ni Felisa. Sa isang mabilis at marahas na galaw, tinabig ni Esmeralda ang kaldero. Ang pagtama ng bakal sa malambot na putik ay lumikha ng isang malungkot na tunog ng pagkatalo. Humalo ang malapot na sabaw ng sinigang sa maruming tubig ulan. Ang bango ng sariwang bayabas at maasim na sampalok na pinaghirapan ni Felisa ay unti-unting naglaho, nilamon ng amoy ng basang lupa at bulok na dahon. Iyan ang nararapat sa tulad mong manggaganso na gumagamit ng bata para makalapit sa yaman namin. Bulyaw ni Esmeralda bago tinalikuran ng dalaga. Huwag mong dungisan ang gate ko ng iyong presensya. Napatulala si Felisa sa kanyang mga kamay na bakante na ngayon. Nararamdaman niya ang bawat patak ng ulan na tila maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Pero mas matindi ang hapdi sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hininga ay tila isang pasanin na hindi niya kayang dalhin. Ang kanyang puso na binuo ng mga pangako kay Maria ay tila isang basong kristal na nahulog at nadurog sa libu-libong piraso. Sa bintana ng ikalawang palapag, nakita niya ang isang anino. Si George. Nakatayo ang lalaki doon. Hawak ang isang baso ng alak, malamig na nakatingin sa kanya mula sa malayo. Walang galaw, walang emosyon. Ang lalaking minsang inialay niya ang sariling dugo at laman upang mabuhay. Ngayon ay tinitingnan siya na tila isang estrangherong nagkakalat sa kanyang bakuran. Dahan-dahang itinigil ni Felisa ang paghinga nang marinig niya ang tunog ng papalapit na ambulansya. Ang pulang ilaw nito ay nagpapalit-palit sa gitna ng dilim, nagbibigay ng babala na ang oras ay paubos na. Ang kanyang kaisa-isang dahilan para mabuhay ay unti-unti nang binabawi ng langit, habang ang mga taong dapat ay nagpoprotekta rito ay abala sa pagdiriwang ng kanilang karangyaan sa loob ng naglalakihang mga pader. Napatingala si Felisa sa langit, hinahayaan ng ulan na humalo sa kanyang mga luha. Ang kanyang katawan ay tila nawalan ng bigat, tila isang kaluluwang nagnanais na lamang maglaho, kasama ng hangin. Bakit kailangang maging ganito kalupit ang mundo sa mga taong wala namang ibang hangad kundi ang magmahal? Bakit ang isang mangkok ng pag-asa ay kailangang yurakan ng mga paa ng mga taong busog sa kapangyarihan? Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing tindi ng bawat kidlat na gumuguhit sa kalangitan. Hanggang kailan kailangang bayaran ng isang marangal na puso ang kasalanan ng pagiging mahirap sa paningin ng mga taong may ginto ang bulsa pero uling ang kaluluwa? Tumayo si Felisa mula sa putikan, hindi dahil sa siya ay susuko na, kundi dahil sa matinding kirot na naramdaman niya sa kanyang tagiliran. Ang pilat ng kanyang sakripisyo
na tila nagpapaalala sa kanya na wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang lumaban o ang mamatay na kasama ng kanyang mga lihim. Ang katahimikang bumalot sa Forbes Park pagkatapos ng hagupit ng ulan ay mas nakakabingi kaysa sa dagundong ng kulog. Habang nakaluhod pa rin si Felisa sa putikan, pinagmamasdan ng bawat patak ng sabaw na inanod ng tubig, isang pares ng makintab na sapatos na balat ang huminto sa kanyang harapan. Hindi niya kailangang mag-angat ng tingin para malaman kung sino ito. Ang amoy ng mamahaling pabango na humalo sa amoy ng basang lupa ay sapat na para manginig ang kanyang buong pagkatao. Bakit nandito pa ang babaeng ito? Pinapaalis ko na siya, George! Ang tinig ni Doña Esmeralda ay pumailan lang muli. Puno ng iritasyon habang payak na pinapayungan ng isang bodyguard. Hindi sumagot si George, na natili siyang nakatitig sa natapong sinigang sa paanan ni Felisa. Ang bawat hibla ng kanyang alaala ay tila binuhay ng pamilyar na amoy ng bayabas na pumapait sa hangin. Iyon ang amoy ng tahanan na matagal nang nawala sa kanya simula nang mamatay ang kanyang asawa. Sa gitna ng dilim at galit, isang hindi maipaliwanag na udyok ang nagtulak sa kanya na magsalita. Papasukin siya! Maikling ngunit mariing utos ni George. Ang kanyang boses ay malamig. Walang bakas ng emosyon, ngunit may awtoridad na hindi matatanggihan. Ano? Nagbibiro ka ba, George? Halos sumigaw ang matandang babae. Tingnan mo siya. Mukha siyang basurera. At baka kung anong sakit pa ang dalhin niyan sa loob ng mansyon, lalo na't mahina ang resistensya ni Thais. She knows how to cook that soup, Mother. Tugon ni George habang tinitingnan ang nanlulumong anyo ni Felisa. If that's the only thing that will make Thais eat, then she stays. Pero mananatili siya sa ilalim ng isang kondisyon. She will work as a servant. Ang pinakamababang katulong sa bahay na ito. No special treatment, no excuses. Para kay Felisa, ang bawat salita ni George ay parang sampal na mas masakit pa kaysa sa ginawa ng kanyang ina. Ang lalaking minsang naging bahagi ng kanyang mga pangarap, ang lalaking ibinigay niya ang lahat ng walang pag-aalinlangan, ay tinitingnan na siya ngayon bilang isang gamit na maaari lamang pakinabangan. Ngunit lunukin man niya ang kanyang natitirang dangal, ang kaligtasan ni Thais, ang higit na mahalaga. Dahan-dahang tumayo si Felisa. Ang kanyang mga binti ay nanghihina, at ang bawat hakbang sa makintab na sahig ng mansyon ay nag-iiwan ng bakas ng putik. Ang bawat tingin ng mga katulong na nagbubulungan sa gilid ay tila mga palasong bumabaon sa kanyang balat. Dinala siya ni Esmeralda sa isang madilim at masikip na silid sa likod ng kusina. Isang bodega na ginawang tulugan, kung saan ang amoy ng luma at amag ay nanunuot sa ilong. Makinig kang mabuti, babae, banta ni Esmeralda habang dinuduro ang mukha ni Felisa. Huwag mong iisiping dahil nakatapak ka rito ay magiging prinsesa ka na. Isang maling galaw mo lang, isang maling tingin sa apo ko, at titiyakin kong sa kangkungan ka pupulutin. Do your job, cook that soup, and stay out of our way. Understood? Isang tahimik na tango lamang ang naisagot ni Felisa. Ang kanyang isipan ay nasa itaas na silid, kung saan ang kanyang pamangkin ay naghihintay. Nang makaalis ang matanda, hindi na nag-aksaya ng panahon ng dalaga. Naglinis siya ng mabilis at pilit na kinalimutan ang gutom at pagod. Gamit ang mga natitirang sangkap sa kusina, muli siyang nagluto. Ang bawat hiwa ng gulay, ang bawat pagpiga sa bayabas ay puno ng dasal. Nang pumasok siya sa silid ni Thais, ang tanging tunog na maririnig ay ang mahinang huni ng medical monitor. Ang bata ay nakahiga doon, tila isang lantang bulaklak na nawalan na ng kulay. Ang kanyang pisngi ay humubog na sa buto at ang kanyang paghinga ay mababaw. Lumapit si Felisa at dahan-dahang hinawakan ang malamig na kamay ng bata. Thais, anak, nandito na si tita. Bulong niya sa gitna ng hikbi. Kailangan mong lumakas para sa Nanay Maria mo
Kailangan mong lumaban. Sa gitna ng kanyang pag-aayos sa kumot ng bata, naramdaman ni Felisa ang isang kakaibang tigas sa braso ni Thais. Dahan-dahan niyang itinaas ang manggas ng pantulog nito. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok nang makita ang katotohanang nakatago sa ilalim ng tela. Hindi lamang sakit ang unti-unting pumapatay sa bata. Ang mapuputing braso ni Thais ay puno ng mga ubi-ubing pasa, mga bakas ng kurot at panggigigil na tila sadyang ginawa upang hindi agad makita ng iba. Ang bawat marka ay nagsusumigaw ng isang malupit na lihim na nagaganap sa loob ng marangyang mansyong ito kapag walang nakatingin. Napatakip ng bibig si Felisa habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit at pait. Sino ang may kayang gumawa nito sa isang batang walang kalaban-laban? At gaano nakatagal na nagdurusa si Thais sa kamay ng halimaw na nagtatago sa likod ng mga mamahaling hiyas? Huwag kang iiyak, Thais. Ang bawat luhang ilalabas mo ay parang lason na lalong nagpapadumi sa kaluluwa mo. Hindi mo ba natatandaan? Kaya nawala ang nanay mo ay dahil sa katigasan ng ulo mo. Ang boses ni Doña Esmeralda ay parang mahinang bulong ng isang ahas, malamig at nanunuot. Sa bawat himay may ng katawan ni Felisa na kasalukuyang nagtatago sa likod ng makapal na kurtina ng silid. Kakapasok pa lamang ng matandang babae at hindi niya napansin ang presensya ng bagong katulong na abala sa pag-aayos ng mga gamit sa dilim. Nanginig ang buong pagkatao ni Felisa habang pinagmamasdan ang biyanan ng kanyang kapatid. Hinahaplos ni Esmeralda ang buhok ni Thais, pero ang kanyang mga haplos ay walang bakas ng pagmamahal. Ito ay tila isang pag-angkin, isang marahas na pagkontrol sa isang batang wala ng lakas para lumaban. Kung hindi ka nagpumilit na pumunta sa parke nung araw na yon, hindi sana mabilis ang pagpapatakbo ng nanay mo. Hindi sana siya na aksidente. Ikaw ang pumatay sa kanya, Thais. Kaya ngayong wala na siya, ako lang ang tanging kakampi mo. Ako lang ang dapat mong pakinggan. Pagpapatuloy ng matanda, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa nananakit na katawan ng bata. Gusto ni Felisa na sumigaw. Gusto niyang sugurin ang matanda at itulak ito palayo sa kanyang pamangkin. Ang bawat salita ni Esmeralda ay isang kasinungalingan, isang lason na unti-unting pumapatay sa espiritu ni Thais bago pa man ito tuluyang mamatay sa sakit. Alam ni Felisa ang totoo. Alam niyang si Maria ay laging maingat at ang aksidenteng iyon ay may malalim na misteryong hindi pa nabubunyag. Nang makaalis si Esmeralda, dahan-dahang lumabas si Felisa mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, pero ang kanyang puso ay nadudurog para sa bata. Lumapit siya sa gilid ng kama at naupo sa sahig. Itinabi ang kanyang muka sa maliit na kamay ni Thais. Ang silid ay muling nabalot ng katahimikan, maliban sa mahinang tunog ng aircon na tila sumasabay sa mabigat na paghinga ni Felisa. Kinuha niya ang isang basang bimpo at dahan-dahang pinunasan ang noo ng bata. Ang bawat haplos niya ay tila isang pangako, isang sumpa na hindi niya hahayaang magtagumpay ang kadiliman sa loob ng mansyong ito. Huwag kang maniniwala sa kanya, Thais. Bulong ni Felisa. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pag-ibig. Ang nanay mo, mahal na mahal ka niya at hinding-hindi niya gustong sisihin mo ang sarili mo. Isang maliit na himig ang pinakawalan ni Felisa. Isang oyayi na madalas kantahin ni Maria noong mga bata pa sila. Ito ay isang himig ng kanilang kabataan sa probinsya bago pa sila pinaghiwalay ng tadhana at ng malupit na katotohanan ng kanilang pagkatao. Sa gitna ng kanyang pag-awit, nakita ni Felisa ang paggalaw ng mga pilik mata ni Thais. Ang bata ay dahan-dahang nagmulat ng mata. Ang kanyang mga paningin ay malabo pa, puno ng lagnat at pagod. Pero nang tumama ang kanyang tingin sa mukha ni Felisa, isang milagro ang tila naganap. Ang mga tuyong labi ni Thais ay gumalaw. Walang boses na lumabas sa simula,
Pero sa pangalawang pagkakataon, isang salita ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang salitang nagpatigil sa mundo ni Felisa. "Nanay," mahinang tawag ng bata, habang ang kanyang maliit na daliri ay pilit na kumakapit sa laylayan ng damit ni Felisa. "Nanay, bumalik ka na. Huwag mo na akong iwan sa kanila." Napatigil si Felisa. Ang bawat ugat sa kanyang katawan ay tila nanigas. Hindi siya si Maria, pero sa mga sandaling iyon, ang sakit at pangungulila sa boses ng bata ay tila isang kutsilyong bumaon sa kanyang puso. Ang pagtawag na yon ay hindi lamang isang pagkakamali ng isang batang may lagnat. Ito ay isang pagsusumamo para sa kaligtasan. Ngunit bago pa man makasagot si Felisa, ang pinto ng silid ay muling bumukas ng marahas. Nakatayo doon si Bella, ang kapatid ni George, na may dalang baso ng tubig at isang mapang-asar na ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang tingin ay agad na napako sa kamay ni Thais na mahigpit na nakahawak kay Felisa. "Anong ginagawa mo rito, katulong?" Bulyaw ni Bella, ang kanyang boses ay puno ng puot. "At bakit hinahawakan mo ang bata? Gusto mo bang palayasin ka na namin bago pa sumikat ang araw? Hindi ka ba nakakaintindi? Ang sabi ko, lumabas ka na." Ang boses ni Bella ay parang hagupit ng latigo na bumasag sa marupok na sandali sa pagitan ni Felisa at ng bata. Mabilis niyang binitawan ang kamay ni Thais, bagamat ang bawat daliri niya ay tila may sariling isip na ayaw kumawala sa init ng balat ng bata. Tumayo siya ng may yuyuko. Iniwasan ang nanlilisik na mga mata ni Bella na tila gustong sunugin ang kanyang buong pagkatao. "Pasensya na po, Ma'am Bella. Binibigyan ko lang po ng tubig ang bata." Mahinang tugon ni Felisa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod at kaba. "Tubig? O baka naman kung ano-anong lason ang ipinapasok mo sa isip ng pamangkin ko?" Humakbang si Bella palapit. Ang amoy ng alak sa kanyang hininga ay humahalo sa kanyang mahal na pabango. "Umalis ka na rito bago ko pa ipakaladkad ang madumi mong katawan sa mga guard. Doon ka sa kusina. May trabahong naghihintay sa'yo." Lumabas si Felisa na mabigat ang bawat hakbang. Pagdating niya sa kusina, sinalubong siya ng isang tanawing nagpabaligtad sa kanyang sikmura. Sa ibabaw ng lamesang kahoy, may isang plato ng kanin na tila ilang araw nang nakaimbak, nanunuyo at may mangilan-ngilang itim na bahagi. Sa tabi nito ay ang mga tirang pagkain mula sa hapunan ng pamilya, mga buto ng manok na halos wala ng laman at ilang pirasong lantang gulay. "Iyan ang pagkain mo," wika ng isa sa mga matatandang katulong na tila sunod-sunuran kay Esmeralda. Habilin ni Doña Esmeralda, "Huwag kang pakakainin ng bago. Masyado raw mahal ang mga bilihin para sayangin sa isang tulad mo." Naupo si Felisa sa isang maliit na bangko sa sulok. Tiningnan niya ang plato. Ang bawat butil ng kanin ay tila simbolo ng kanyang pagkatao sa bahay na ito. Tira-tira, hindi kailangan, at madaling itapon. Dinampot niya ang kutsara, pero bago pa man niya maisubo ang pagkain, pumasok muli si Bella, bitbit ang isang balde ng tubig na may halong matapang na kemikal. "Oh, bago mo ubusin ang masarap mong hapunan, linisin mo muna ang silid ni George." Utos ni Bella na may mapang-uyam ng ngiti. "Gusto ko, kuminang ang sahig na parang salamin. At huwag kang mangangahas na hawakan ang alinman sa mga gamit niya." Wala nang nagawa si Felisa kundi iwanan ang kanyang pagkain. Sa bawat hagod ng basahan sa malamig na sahig ng silid ni George, nararamdaman niya ang matinding kirot sa kanyang tagiliran. Ang pilat ng kanyang nakaraan ay tila nagre-rebelde sa bawat pagyuko at pag-unat ng kanyang katawan. Ang silid ay madilim, tila isang kuwebang puno ng kalungkutan at amoy ng alak. Nang mapunta siya sa ilalim ng malaking kama ni George, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang lumang kwadro ng litrato ang nakatihaya sa sahig na tatabunan ng makapal na alikabok. Tila matagal na itong nahulog at hindi na muling kinuha.
Dahan-dahan itong kinuha ni Feliza. Pinunasan niya ang salamin nito gamit ang kanyang laylayan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang larawan. Hindi iyon larawan ni Maria. Hindi rin yun larawan ni Thais. Iyon ay isang litrato niya, si Feliza, noong siya ay mas bata pa, nakangiti habang bitbit ang isang basket ng mga bayabas sa probinsya. Pero ang nakakapanghilakbot ay ang matinding galit na nakaukit sa ibabaw ng kanyang mukha sa litrato. May isang malaking krus na iginuhit gamit ang pulang tinta sa kanyang noo at ang mga gilid ng litrato ay tila sinunog ng dulo ng sigarilyo. Sino ang nagtatago ng litratong ito sa ilalim ng kama ni George? Si George ba mismo ang naglagay nito doon bilang tanda ng kanyang poot? O baka naman may ibang taong nais ipaalala sa kanya na ang kanyang buhay sa mansyong ito ay mayroon ng nakatakdang katapusan. Bago pa man niya maibalik ang litrato, narinig niya ang mabibigat na yabag ng sapatos sa labas ng pinto. Ang tunog ng pihitan ng pinto ay dahan-dahang umikot, nagbibigay ng babala na ang may-ari ng silid ay narito na. Narito. Minsan, ang pinakamasarap na alaala ay ang siyang pinakamasakit na balikan dahil ipinapaalala nito sa iyo ang lahat ng bagay na wala na at hindi na muling babalik. Ang boses ni George ay tila isang pagod na bulong sa gitna ng kadiliman ng kusina. Nakatayo siya sa may pintuan, ang kanyang anino ay mahaba at madilim na humahahalay sa malamig na tiles ng sahig. Si Feliza, na noon ay abala sa paghahalo ng isang maliit na kaldero sa ibabaw ng kalan, ay napatalon sa gulat. Muntik na niyang mabitawan ang sandok na gawa sa kahoy. Ang tunog ng bakal na dahan-dahang tumatama sa gilid ng kalan ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Kanina lamang ay nakita niya ang misteryosong litrato sa ilalim ng kama ni George. At ngayon, ang lalaking nasa kanyang mga alaala ay narito na sa kanyang harapan. Mabilis na itinago ni Feliza ang kanyang nanginginig na mga kamay sa likod ng kanyang apron. Pasensya na po, Sir George. Nagugutom po kasi si Thais. Kaya nagbakasakali akong magluto ng mainit na sabaw. Mahinang paliwanag ni Feliza, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng lalaki. Hindi sumagot si George. Humakbang siya palapit. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila mabigat na pintig ng puso sa pandinig ni Feliza. Huminto siya sa harap ng kalan at ipinikit ang kanyang mga mata. Nilanghap niya ang usok na lumalabas mula sa kaldero. Isang amoy na tila isang multong pumasok sa kanyang ilong at diretsong humiwa sa kanyang puso. Amoy ng sariwang bayabas. Ang tamis na may halong asim na saktong-sakto, ang bango ng luya at sibuyas na tila yumayakap sa kanya. Iyon ang eksaktong timpla na tanging si Maria lamang ang nakakagawa. Saan mo natutunan ang timplang ito? Tanong ni George ang kanyang ni. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at pangungulila. Sa probinsya po, sir. Karaniwan lang po ang ganitong luto sa amin. Pagsisinungaling ni Feliza habang ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Kinuha ni George ang isang kutsara at dahan-dahang sumalok ng kaunting sabaw. Hinipan niya ito ng bahagya bago ito idinampi sa kanyang mga labi. Sa isang sandali, tila huminto ang mundo. Ang init ng sabaw ay dumaloy sa kanyang lalamunan. Bit-bit ang mga alaala ng mga hapong magkasama sila ni Maria sa ilalim ng puno ng mangga, ang mga tawa ng kanyang asawa at ang pangako ng isang buhay na buo. Ngunit ang tamis ng alaala ay agad na pinalitan ng pait ng realidad. Idinilat ni George ang kanyang mga mata at tinitigan si Feliza nang may halong hinala. Ang kanyang mga mata ay naniningkit, tila sinusubukang basahin ang bawat lihim na itinatago ng babaeng ito sa likod ng kanyang maamong mukha. Hindi ito karaniwang luto, Feliza. Ito ang lasa ng kamay ng asawa ko. Isang tao lang sa mundo ang marunong gumawa nito at matagal na siyang wala. Sambit ni George.
Ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa braso ni Feliza. Sino ka ba talaga? Bakit tila pati ang mga sikreto ng pamilyang ito ay alam mo? Napadaing si Feliza sa higpit ng hawak ni George. Ang sakit sa kanyang braso ay tila sumasabay sa kirot sa kanyang tagiliran. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na siya ang tunay na nagturo kay Maria, na siya ang aninong laging nagbabantay sa kanila mula sa malayo. Pero alam niyang ang katotohanan ay isang lason na maaaring pumatay sa kanilang lahat. Sir, nasasaktan po ako. Pakiusap ni Feliza. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuhat sa kanyang mga mata. Bago pa man makasagot si George, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng kung anong kristal ang narinig mula sa itaas na palapag, mula sa silid ni Thais. Ang tunog ay sinundan ng isang mahaba at matinis na hiyaw ng bata na puno ng takot. Binitawan ni George si Feliza at mabilis na tumakbo patungo sa hagdan. Si Feliza naman, sa kabila ng sakit ng kanyang katawan, ay sumunod ng may matinding kaba. Pagdating nila sa pinto ng silid, nakita nila si Thais na nakaupo sa gitna ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nakaturo sa madilim na sulok ng kwarto kung saan nakatayo ang manika ni Maria. Ang manika na kanina ay maayos na nakalagay sa istante ay ngayon ay nasa sahig na, putol ang ulo at ang loob nitong bulak ay nakakalat sa sahig. Pero hindi ang sirang manika ang nakakatakot, kundi ang isang liham na nakasuksok sa loob ng leeg ng manika na tila sadyang inilabas upang mabasa ng sino mang makakakita. Ang lahat ng sugat ay may kwento, ngunit ang mga sugat na hindi nakikita ang siyang pinakamahirap gamutin dahil ang lunas ay nakatago sa ilalim ng mga kasinungalingan. Ang silid ni Thais ay nabalot ng isang uri ng lamig na hindi kayang ibigay ng anumang makina. Nakatitig si George sa luray-luray na manika sa sahig. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at sakit. Para sa kanya, ang manikang iyon ay hindi lamang laruan. Iyon ang huling regalong ibinigay ni Maria sa kanilang anak bago ang malagim na aksidente. Ang pagkawasak niyon ay tila muling pagpatay sa alaala ng kanyang asawa. Mabilis na lumapit si Feliza kay Thais. Niyakap niya ang nanginginig na bata upang patahanin ito. Habang hinihimas ang likod ng pamangkin, ang kanyang paningin ay nanatiling nakapako sa piraso ng papel na nakalabas sa putol na leeg ng manika. May kung anong lakas ang nagtulak sa kanya na abutin niyon bago pa man mahimasmasan si George. Sa isang mabilis at palihim na galaw, nakuha ni Feliza ang papel at isinuksok ito sa loob ng kanyang bulsa. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Sino ang gumawa nito? Ang boses ni George ay mababa ngunit puno ng nagbabantang galit. Thais, anak, sino ang sumira sa manika mo? Ngunit ang bata ay hindi makapagsalita. Ang tanging lumalabas sa kanyang bibig ay ang mga hikbi ng matinding takot. Sa mga sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Doña Esmeralda. Hingal na hingal at ang mga mata ay tila naghahanap ng isang bagay na nawawala. Nang makita niya ang manika sa sahig, bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata at isang mabilis na kislap ng takot ang dumaan sa kanyang mukha bago ito napalitan ng kanyang karaniwang maskara ng pagiging matapang. Ano itong gulo na ito? Bulyaw ng matanda. Siguro ay itong katulong na ito ang may gawa niyan. Baka nagselo siya sa atensyong ibinibigay natin sa bata, kaya sinira niya ang paboritong laruan ni Thais. Hindi po ako ang may gawa niyan, Donya. Matapang na sagot ni Feliza. Bagaman ang kanyang tuhod ay nanginginig. Nandito lang po ako sa kusina kanina, kasama si Sir George. Tama na! Sigaw ni George bago tinalikuran ng lahat at lumabas ng silid. Nang gabing iyon, sa loob ng kanyang maliit at madilim na bodega, dahan-dahang inilabas ni Feliza ang papel. Gamit ang isang maliit na kandila, binasa niya ang bawat titik na nakasulat doon. Ang sulat kamay ay kilalang-kilala niya. Ito ay kay Maria. Ang bawat kurba ng mga letra ay tila nagsusumigaw ng desperasyon. Feliza,
Kapatid ko, kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako. Huwag kang maniniwala sa anumang sasabihin nila tungkol sa akin. Ang biyenan ko, alam niya ang lahat. Alam niyang hindi ako ang may kasalanan sa unti-unting pagbagsak ng kumpanya. Natatakot ako para kay Thais. Felisa, hanapin mo ang susi sa ilalim ng lumang aparador sa aking study room. Doon nakatago ang lahat ng katotohanan na hindi ko masabi kay George. Napatakip ng bibig si Felisa. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa papel. Humahalo sa tinta ng nakaraan. Si Maria ay nabuhay sa takot sa loob ng mansyong ito at ang kanyang kamatayan ay hindi isang simpleng aksidente. Sa kabila ng panganib, lumabas si Felisa ng kanyang silid. Ang buong mansyon ay tulog na, maliban sa mahinang tunog ng mga kuliglig sa labas. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa dating study room ni Maria, isang silid na mahigpit na ipinagbabawal pasukin ng sinuman ayon sa utos ni Esmeralda. Ang pihitan ng pinto ay malamig sa kanyang kamay. Sa bawat dahan-dahang pagpihit niya, ang ingay ng luma at kinakalawang na bisagra ay tila isang babala sa katahimikan ng gabi. Nang sa wakas ay makapasok siya, ang amoy ng luma at alikabok ang sumalubong sa kanya. Mabilis siyang lumuhod sa harap ng malaking aparador na gawa sa nara. Inabot niya ang ilalim niyon, kinakapa ang bawat sulok hanggang sa makaramdam siya ng isang maliit at malamig na metal, ang susi. Ngunit bago pa man niya mahila ang kanyang kamay, ang ilaw sa loob ng silid ay biglang bumukas. Sinasabi ko na nga ba, hindi ka lang basta katulong. Isa kang magnanakaw na naghahanap ng pagkakataong manira ng buhay. Napatigas ang buong katawan ni Felisa. Nakatayo sa may pinto si Doña Esmeralda. Hawak ang isang matalim na gunting na ginagamit sa paggupit ng mga rosas at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng puot na tila handang pumatay sa sandaling iyon. Ang magnanakaw na nahuli sa akto ay madalas maghanap ng palusot, pero ikaw na isang hamak na basura, anong kasinungalingan ang ihahain mo sa akin ngayon? Ang boses ni Doña Esmeralda ay hindi sumisigaw, ngunit ang lamig nito ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw ng galit. Nakatayo siya sa may pinto. Ang talim ng gunting sa kanyang kamay ay kumikinang sa ilalim ng dim light ng silid. Si Felisa, na nanatiling nakaluhod sa sahig, ay mahigpit na ikinuyom ang kanyang kamay kung saan nakatago ang maliit na susi. Ang kanyang puso ay nagmamadaling tumibok, tila isang ibong nais kumawala sa hawla. Alam niyang isang maling salita, isang maling galaw, at maaaring iyon na ang huling araw niya sa mansyon. Naglilinis lang po ako, Doña Esmeralda. Panginginig na sagot ni Felisa. Pilit na pinapanatili ang kanyang boses na mahinahon. Nakita ko pong bukas ang pinto, kaya naisip kong pasukin at linisin ang mga alikabok sa ilalim ng aparador. Naglilinis? Sa ganitong oras ng gabi? Isang mapang-uyam na tawa ang pinakawalan ng matanda. Humakbang siya palapit. Ang bawat hakbang ay tila pagbibilang ng natitirang oras ni Felisa. Huwag mo akong gawing tanga, babae. Alam ko ang uri mo. Mga taong walang sariling yaman, kaya pilit na inaangkin ang hindi sa kanila. Lumapit pa ng husto si Esmeralda at biglang hinablot ang buhok ni Felisa. Napadaing ang dalaga sa sakit habang pilit na iniaangat ang kanyang ulo para salubungin ang nakamamatay na tingin ng matanda. Sabihin mo sa akin, anong hinahanap mo? May nalaman ka ba sa mga gamit ng patay kong manugang? Ha? Ang boses ng matanda ay tuminis sa tindi ng pagdududa at galit. Sa pagkakataong yon, ang kirot sa tagiliran ni Felisa, ang pilat ng kanyang inialay na bato para kay George ay muling nagparamdam. Ang hapdi nito ay tila nagpapaalala sa kanya kung gaano kalaki ang sakripisyong ginawa niya para sa pamilyang ito na ngayon ay tinatrato siyang parang hayop. Isang memorya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang malamig na kwarto sa ospital,
ang hiyaw ng makina, at ang pakiusap ng kanyang kapatid na si Maria. Patawarin mo ako, Feliza. Patawarin mo ako dahil kailangan kong hilingin sa iyo ang bahagi ng buhay mo para mabuhay ang asawa ko. At patawarin mo ako dahil hindi nila kailanman dapat malaman. Ang utang na loob na hindi kailanman siningil. Ang utang na buhay na naging sumpa sa kanyang pagkatao. Wala po akong hinahanap. Matigas na sagot ni Feliza sa kabila ng sakit. Dahil wala naman kayong maitatago na hindi lalabas sa liwanag pagdating ng tamang panahon. Ang salitang iyon ay tila isang posporo na itinapon sa tuyong damo. Naginggit-ngit ang mga ngipin ni Esmeralda. Itinaas niya ang gunting na hawak, handang isubsob ito sa braso ni Feliza. Napapikit na lamang ang dalaga, handa nang tanggapin ang sakit. Mother, anong nangyayari rito? Ang boses ni George mula sa likuran ay pumigil sa kamay ni Esmeralda. Ang gunting ay huminto ilang pulgada mula sa balat ni Feliza. Binitawan ng matanda ang buhok ng dalaga at mabilis na nag-iba ang kanyang ekspresyon. Mula sa isang halimaw, patungo sa isang nababahalang ina. George, buti at nandito ka. Malumanay ngunit nag-iinarte na wika ni Esmeralda. Nahuli ko ang babaeng ito na nagnanakaw sa silid ng asawa mo. Kailangan na natin siyang palayasin. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Tiningnan ni George si Feliza na nakadapa sa sahig at halatang nasasaktan. Ang mga mata ng lalaki ay puno ng kalituhan at pagkapagod. Totoo ba yon, Feliza? Nagnanakaw ka ba? Tumingala si Feliza. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy ngunit puno ng luha. Hindi po ako magnanakaw, Sir George. Naglilinis lang po ako. At sumakit ang tagiliran ko, kaya ako napaupo. Nang marinig ang salitang tagiliran, isang kakaibang pagtibok ng puso ang naramdaman ni George. Ang aksidente niya noon, ang pag-asa niyang mabuhay na ibinigay ng isang hindi kilalang donor, at ang madalas na paghawak ni Feliza sa kanyang tagiliran tuwing siya ay napapagod. Lahat ng yon ay tila mga piraso ng puzzle na nagsisimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan, ngunit hindi pa niya buong maunawaan. Lumabas na kayong dalawa. Mahinahong utos ni George, bagaman may diin. Mother, ako na ang bahala rito. Feliza, bumalik ka na sa kwarto mo. Bago pa man makapagprotesta si Esmeralda, tinulungan ni George na makatayo si Feliza. Sa pag-akay sa kanya, naramdaman ni George ang panginginig ng katawan ng dalaga. Ngunit hindi lang iyon. Naramdaman niya ang init ng isang mahaba at matigas na pilat sa ilalim ng manipis na damit nito. Napatigil si George. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakadikit sa tagiliran ni Feliza, habang ang libu-libong katanungan ay nagsisimulang sumabog sa kanyang isipan. May mga nakaraan na pilit binabaon sa limot, ngunit may mga lihim na kusang bumabangon upang singilin ang mga taong nakalimot magbayad ng utang na loob. Hindi nakatulog si George ng gabing iyon. Ang pandama sa mahaba at matigas na pilat sa tagiliran ni Feliza ay tila nakaukit na sa kanyang mga palad. Habang nakaupo siya sa gilid ng kama, ang usok ng kanyang sigarilyo ay mabagal na sumasayaw sa hangin. Nag-iimbita ng mga alaala ng isang trahedyang muntik nang bumawi sa kanyang buhay. Ang aksidente sa motorsiklo 7 taon na, ang nakalilipas, ang mga araw na siya ay nag-aagaw buhay dahil sa pagkasira ng kanyang bato. At ang himala, isang anonymong donor na sumagip sa kanya sa huling sandali. Ayon sa kanyang yumaong asawang si Maria, ang donor ay isang malayong kamag-anak na humiling ng lubos na pananahimik bilang kapalit ng buhay niya. Ngunit bakit ngayon? Ang babaeng ito, ang katulong na palaging nilalait ng kanyang ina, ay may kaparehong sugat ng sakripisyo? At paano niya nalaman ang eksaktong timpla ng sinigang na si Maria lang ang nakakaalam? Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, nagpasya si George na huwag munang pumasok sa opisina. May kailangan siyang kumpirmahin. Habang pababa siya ng hagdan,
narinig niya ang mahinang usapan mula sa kusina. Ito ay si Felisa. Kausap ang isang matandang babae na hindi niya kilala. Ang babae ay nakasuot ng luma at kupas na damit at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-iingat habang lilingalinga sa paligid. Siya si Nanay Ising, ang dating kusinera ng mansyon na bigla na lamang pinaalis ni Doña Esmeralda 1 buwan matapos mamatay si Maria. Feliza anak, hindi ka dapat nagtagal dito. Ang bahay na ito ay sumpa. Bulong ni Nanay Ising, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Ang matandang iyon, si Doña Esmeralda, halimaw siya. Kailangan ko pong manatili para kay Thais, Nanay Ising. Nakita ko ang mga pasa niya. Sinasaktan siya. Sagot ni Feliza, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pag-aalala at galit. At nabasa ko ang sulat ni Maria. May alam siya tungkol sa pagkamatay ng kapatid ko. Napatigil si George sa kanyang kinatatayuan. Kapatid? Si Felisa at si Maria ay magkapatid. Ang buong mundo niya ay tila yumanig. Bakit hindi ito sinabi ni Maria sa kanya? Dahil totoong hindi aksidente ang nangyari kay Maria. Pagpapatuloy ni Nanay Ising, ang kanyang mga luha ay nagsisimulang pumatak. Nang gabing iyon bago siya umalis, narinig ko si Doña Esmeralda na may kausap sa telepono. Galit na galit ang Doña dahil nalaman ni Maria na unti-unti niyang ninanakaw ang pondo ng kumpanya para ibigay sa sugal ng anak niyang si Bella. Napahawak si George sa pader. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Ang dugo sa kanyang ugat ay tila kumukulo sa galit at pagtataksil. Nang umalis si Maria kinabukasan gamit ang kanyang kotse, patuloy ng matanda habang pinipunasan ang kanyang luha gamit ang laylayan ng kanyang damit. Nakita ko ang driver ng Donya na may hawak na martilyo at pliers galing sa garahe. Hindi nawala ng preno ang kotse, Felisa. Pinutol iyon. Ang salitang pinutol ay tila isang malakas na suntok na tumama sa sikmura ni George. Ang kanyang asawa, ang ina ng kanyang anak, ay pinaslang ng sarili niyang ina-inahan. Ang mga kasinungalingan, ang pag-iyak ng Donya sa burol, ang lahat ng pagpapanggap, isang malaking teatro upang pagtakpan ng isang malagim na krimen. Gusto niyang sumugod, gusto niyang hiyawin ang katotohanan at isumpa ang kanyang ina. Ngunit bago pa siya makahakbang, narinig niya ang malamig na boses ni Bella mula sa likuran. Oh, look who's here! Ang ating paboritong katulong na may kasamang magnanakaw? Pumasok si Bella sa kusina na may mapanuyang ngiti, hawak ang isang mamahaling kwintas. Hindi niya napansin si George na nasa labas pa ng pintuan. Lumapit siya kay Felisa at biglang itinapon ang kwintas sa sahig. Nawawala ang kwintas ko at nakita ko ito sa ilalim ng unan mo, Felisa. Pagsisinungaling ni Bella, ang kanyang boses ay pinalakas upang marinig ng lahat. Mother, may magnanakaw tayong katulong. Mabilis na dumating si Esmeralda, ang kanyang mukha ay puno ng matagumpay na puot. Ano? Nagnanakaw siya. Tumawag kayo ng pulis. At habang hinihintay sila, kapkapan ang babaeng ito. Siguradong marami pa siyang kinuha. 2 malalaking bodyguard ang lumapit upang hawakan si Felisa. Pinilit nilang buksan ang mga bulsa ng kanyang apron habang pumipiglas ang dalaga. Sa kanyang pagpupumiglas, isang maliit na bagay ang nahulog mula sa kanyang bulsa at gumulong sa sahig. Huminto sa mismong paanan ni George na kasalukuyang pumapasok sa kusina. Ang maliit at malamig na metal, ang susi. Ang susi na magbubukas sa lahat ng lihim. Ang bawat kasinungalingan ay may hangganan. At sa sandaling mahawi ang tabing ng pagpapanggap, ang tanging natitira ay ang matalim na patalim ng katotohanan. Nakatitig si George sa maliit na susing metal na nakahimlay sa malamig na sahig. Ang kanyang isipan ay tila isang nag-aalab na bagyo. Kanina lamang ay narinig niya ang karumaldumal na lihim tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa at ngayon, ang mga mismong taong may bahid ng dugo ni Maria ay nasa kanyang harapan.
Nagkukunwaring mga biktima ng isang pagnanakaw. Dahan-dahang yumuko si George at dinampot ang susi. Isinilid niya ito sa kanyang bulsa bago ibinaling ang kanyang malamig na paningin kay Bella. Tiningnan niya ang mamahaling kwintas na nagkikinangan sa sahig at pagkatapos ay tiningnan niya si Feliza na namumutla at nanginginig sa hawak ng dalawang malalaking bodyguard. Bitiwan niyo siya, mariing utos ni George. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit ang awtoridad nito ay sapat na upang mapaatras ang mga tauhan. George! Ano bang ginagawa mo? Mabilis na pumagitna si Doña Esmeralda. Ang kanyang muka ay namumula sa hindi inaasahang pagsuway ng manugang. Magnanakaw ang babaeng yan. Kailangan siyang ipakulong. Walang magnanakaw na sadyang itatago ang kanyang ninakaw sa ilalim ng sarili niyang unan para madaling mahanap, Mother. Malamig na tugon ni George, ang kanyang mga mata ay tuwirang nakatitig sa mga mata ng matandang babae. Pilit niyang kinokontrol ang nagngangalit. Nakagustuhang isumbat dito ang pagputol sa preno ng sasakyan ni Maria. Kailangan niyang maging matalino. Kailangan niya ng ebidensya. Ako ang masusunod sa bahay na ito. Bumalik na kayo sa mga silid niyo. Napanganga si Bella sa labis na pagkapahiya. Habang si Esmeralda ay matalim na tinitigan si George, bago padabog na umalis, hila-hila ang kanyang anak. Nang mawala na ang dalawa, tiningnan ni George si Nanay Ising at pinagsabihang umalis muna para sa sariling kaligtasan. Nang silang dalawa na lamang ni Feliza ang naiwan sa kusina, isang mahaba at mabigat na katahimikan ang namayani. Tiningnan ni George ang babaeng nasa kanyang harapan, ang babaeng nagtitiis sa lahat ng pangaalipusta, ang kapatid ng kanyang asawa. Gusto niyang humingi ng tawad, gusto niyang magtanong, ngunit alam niyang may mga pader sa paligid at may mga taingang nakikinig. Bumalik ka na sa trabaho mo, Feliza. Ako na ang bahala rito. Iyon lamang ang kanyang sinabi bago siya tumalikod at naglakad patungo sa hagdan. Kinagabihan, habang ang buong mansyon ay nakalubog na sa malalim na pagtulog, pumasok si George sa dating study room ni Maria. Ang silid ay tila naging isang dambana ng mga alaalang matagal na niyang iniwasan. Kinuha niya ang susing na pulot niya kanina at lumapit sa ilalim ng lumang aparador na gawa sa Nara. Nang makapa niya ang maliit na butas ng kandado, ipinasok niya ang susi at pinihit ito. Bumukas ang isang lihim na kahon. Sa loob nito ay may isang makapal na brown envelope. Nang buksan niya ang envelope sa ilalim ng mahinang ilaw ng lampshade, bumungad sa kanya ang mga bank statements at kopya ng mga pekeng kontrata na mismong si Doña Esmeralda ang pumirma. Maliwanag pa sa sikat ng araw na unti-unting inuubos ng matanda ang pondo ng kumpanya at ang trust fund ng maliit na si Thais upang tustusan ang mga utang ni Bella sa sugal. Ito ang dahilan kung bakit kailangang patahimikin si Maria. Ngunit may isa pang papel na nasa ilalim ng mga dokumento. Isang lumang medical certificate na may tatak ng ospital kung saan siya na-admit 7 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahang binasa ni George ang mga nakasulat doon. Ang kanyang paningin ay nanlabo dahil sa luhang biglang nag-unahang pumatak nang mabasa niya ang isang partikular na linya. Kidney donor, Feliza Macareg. Napaluhod si George sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay yumanig sa matinding pag-iyak na walang boses. Ang babaeng tinawag niyang basura, ang babaeng ipinagtabuyan niya sa ulan, ang babaeng pinakain niya ng panis na kanin at pinagtrabaho hanggang sa manghina. Ang babaeng yon, ang mismong nagbigay ng sarili nitong laman upang patuloy siyang makahinga. Ang mahabang pilat sa tagiliran ni Feliza na nahawakan niya kanina ay ang mismong patunay ng isang utang na buhay na ginantihan niya ng kalupitan. Habang nagdurusa si George sa bigat ng katotohanan sa loob ng study room, sa kabilang dako ng mansyon ay gising pa rin si Doña Esmeralda. Nakatayo ang matanda sa harap ng malaking salamin sa kanyang silid. Hawak ang isang maliit na bote ng gamot.
Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding determinasyon at kasamaan. Naramdaman niya ang pagbabago kay George kanina. Alam niyang sa oras na pumanig ang lalaki sa katulong na iyon, mawawala sa kanyang mga kamay ang yaman ng mga manalo. Hindi ako papayag na isang hamak na probinsyana ang sisira sa lahat ng pinaghirapan ko. Bulong ni Esmeralda sa kanyang sarili. Binuksan niya ang maliit na bote na naglalaman ng matapang na pampatulog. Bukas ay anibersaryo ng pagkamatay ni Maria at alam niyang magluluto muli si Felisa ng espesyal na sinigang para kay Thais. Kung mahahaluan niya ng sobrang dosis ng gamot ang sabaw, siguradong mawawalan ng malay ang bata. Pagkatapos ay madali na niyang maipaparatang na tinangka ng katulong na lasunin ang tagapagmana ng mga manalo dahil sa inggit at puot. Isang demonyong ngiti ang gumuhit sa mga labi ng matanda habang nakatitig sa puting pulbos sa loob ng bote. Bukas, titiyakin niyang tuluyan ng mabubulok si Felisa sa loob ng selda habang siya ay mananatiling reyna ng mansyon. Ang pinakamapanganib na lason ay hindi ang nabibili sa mga tagong eskinita, kundi ang lasong inihahalo ng mga kamay na nagkukunwaring nagmamahal. Mabigat ang ulap na nakabalot sa kalangitan ng umagang iyon, tila nakikidalamhati sa unang anibersaryo ng pagkamatay ni Maria. Sa loob ng kusina, tahimik na naghihiwa ng mga gulay si Felisa. Ang kanyang mga mata ay mugto pa mula sa pag-iyak ng nagdaang gabi. Ngunit ang kanyang mga kamay ay patuloy sa paglikha ng paboritong sinigang ni Thais. Ito ang tanging paraan niya upang ipadama sa bata ang presensya ng yumaong ina, isang yakap na idinadaan sa mainit na sabaw. Nang kumulo na ang palayok, umalis sandali si Felisa patungo sa likod bahay upang kumuha ng malinis na pamas. Sa maliit na puwang ng oras na yon, isang anino ang mabilis na pumasok sa kusina. Lumapit si Doña Esmeralda sa umaasong palayok. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang malupit na determinasyon. Walang anumang pag-aalinlangan, binuksan niya ang maliit na bote na kanyang inihanda kagabi at ibinuhos ang buong nilalaman nitong puting pulbos sa kumukulong sabaw. Kumuha siya ng sandok at dahan-dahan itong hinalo. Pinapanood kung paano matunaw ang gamot at humalo sa amoy ng bayabas. Para sa kinabukasan ng mga manalo, bulong ng matanda bago mabilis na lumabas ng kusina, nag-iwan ng isang perpektong bitag para sa isang inosenteng kaluluwa. Walang kamalay-malay na bumalik si Felisa. Sinalin niya ang mainit na sabaw sa isang magandang porselanang mangkok at maingat na dinala ito sa silid ni Thais. Nang pumasok siya, nakita niya ang bata na nakaupo sa kama, hawak ang isang maliit na unan at tila naghihintay. Nang maamoy ng bata ang pagkain, isang matamlay ngunit totoong nanggiti ang sumilay sa kanyang maputlang labi. "Kain ka na, anak. Paborito mo ito," malambing na wika ni Felisa habang iniihipan ng unang subo bago ito isinubo sa bata. Liningon siya ni Thais. "Lasang luto ni nanay," mahinang sabi ng bata habang nanginunguya ang malambot na karne. Ngunit ang matamis na tagpo ay mabilis na napalitan ng isang nakakakilabot na bangungot. Pagkatapos ng 3 subo, biglang nabitawan ni Thais ang kanyang kutsara. Ang mga mata ng bata ay nanlaki at ang kanyang paghinga ay biglang naging mabigat at mabilis. Dahan-dahang napahilig ang ulo ni Thais sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay unti-unting pumipikit laban sa kanyang kagustuhan. "Thais? Thais? Anong nangyayari?" Natatarantang tanong ni Felisa. Hinawakan niya ang balikat ng bata, ngunit ang maliit na katawan ay nawalan na ng lakas. Tuluyang bumagsak si Thais sa kama. Ang pagdulas ng kamay ni Felisa sa pagkagulat ay naging dahilan upang mahulog ang porselanang mangkok. Ang pagtama nito sa matigas na sahig ay lumikha ng isang malakas na pagkakabasag na tila umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Nagkalat ang sabaw at basag na kristal sa paligid. "Tulong! Sir George! Tulungan niyo po kami!" Hiyaw ni Felisa. Ang kanyang boses
ay nanginginig at pumipiyok sa labis na takot. Niyakap niya ang malamig na katawan ni Thais. Pilit na ginigising ang bata na ngayon ay tila wala ng buhay. Ang mga pintuan ay mabilis na bumukas. Unang pumasok si Doña Esmeralda, kasunod si Bella, at ilang mga katulong. Nang makita ng matanda ang nakakalat na sabaw at ang walang malay na bata, agad siyang gumanap sa kanyang papel. Diyos ko! Ang apo ko! Hiyaw ni Esmeralda. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib habang pilit na pinapatulo ang mga huwad na luha. Mabilis siyang lumapit at marahas na itinulak si Feliza palayo kay Thais. Anong ginawa mo sa apo ko? Hayop ka? Pinakain mo siya ng lason. Gusto mong patayin ang nag-iisang tagapagmana ng mga manalo? Wala po akong inilagay na masama dyan. Nagluto lang po ako ng sinigang. Umiiyak na depensa ni Feliza habang nakaupo sa sahig na may mga basag na mangkok. Nang mga sandaling iyon, pumasok si George. Ang kanyang mga mata ay tila nilamon ng dilim nang makita ang kanyang anak na hindi humihinga ng maayos. Hindi na siya nakapagsalita. Agad niyang binuhat si Thais at sumigaw upang tumawag ng ambulansya. Ang mga sumunod na tagpo ay tila isang malabong panaginip para kay Feliza. Ang matinis na hagupit ng sirena ng ambulansya at ng mga pulis ay humiwa sa hangin ng Forbes Park. Nang isakay si Thais sa stretcher, mabilis na lumapit si Esmeralda sa mga alagad ng batas. Iyan ang babaeng yan. Siya ang nagluto ng lason. Paninisi ng matanda abang nakaturo ang mahaba nitong kuko kay Feliza. Matagal na siyang naiinggit sa yaman namin. Hulihin niyo siya. 2 pulis ang mabilis na humawak sa magkabilang braso ni Feliza. Ipinusosas ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Ang malamig na bakal sa kanyang pulso ay tila nagpapatunay na ang hustisya ay madalas na nakapiring at pumapanig lamang sa mga may kapangyarihan. Sir George, maniwala po kayo sa akin. Wala akong ginawang masama. Hindi ko kayang saktan si Thais. Nagmamakaawang hiyaw ni Feliza habang kinakaladkad siya ng mga pulis palabas ng mansyon. Nilingon siya ni George. Ang lalaki ay nakatayo sa tabi ng ambulansya. Ang kanyang mukha ay isang larawan ng matinding kalituhan at sakit. Alam niya sa kanyang puso na si Feliza ang nagligtas sa kanyang buhay noong nakaraan at nabasa niya ang sulat ng kanyang asawa kagabi. Ngunit ngayon, ang kanyang anak ay nag-aagaw buhay at ang ebidensya ay nakaturo sa babaeng ito. Sa sobrang pagkalito at takot para sa buhay ng kanyang anak, nanatili siyang tahimik. Hindi niya nagawang ipagtanggol si Feliza. Habang isinasakay si Feliza sa likod ng sasakyan ng mga pulis, ang huling nakita niya ay ang pamilyar na anino sa may beranda. Nakatayo si Doña Esmeralda. Ang mga huwad na luha ay nawala na at sa halip ay pinalitan ng isang matagumpay at malupit na ngiti habang pinagmamasdan ang paglayo ng sasakyan patungo sa malamig na rehas ng kulungan. Sa loob ng isang malamig na selda, hindi ang bakal na rehas ang pinakamabigat na parusa, kundi ang pag-iisip na ang mga taong ipinaglaban mo ay ang mismong nagtulak sa'yo sa kadiliman. Ang amoy ng kalawang, pinaghalong pawis, at matinding kawalan ng pag-asa ang sumalubong kay Feliza nang itulak siya papasok sa masikip na selda ng presinto. Ang tunog ng mabigat na pinto ng bakal na isinasara ay tila hudyat ng pagwawakas ng kanyang kalayaan. Umupo siya sa isang madilim na sulok, ibinalot ang mga nanginginig na braso sa kanyang mga tuhod, habang ang lamig ng sementadong sahig ay unti-unting nanunuot sa kanyang buto. 2 araw na ang lumipas simula nang mangyari ang trahedya sa mansyon. Walang sino man ang dumalaw sa kanya. Walang nakikinig sa kanyang paliwanag na hindi siya ang naglagay ng anumang kemikal sa sabaw ni Thais. Sa mata ng batas, siya ay isang ambisyosang katulong na nagtangkang patayin ang tagapagmana ng pamilya Manalo. Ngunit hindi ang sarili niyang kapakanan ang nagpapabigat sa kanyang dibdib, kundi ang kawalan ng balita tungkol sa kalagayan ng kanyang pamangkin. Buhay pa ba si Thais?
Nagising na ba ito? Samantala, sa isang eksklusibong pribadong ospital, nakatitig si George sa salamin ng intensive care unit. Ang maliit na katawan ni Thais ay nakakabit sa iba't ibang makina. Sinabi ng doktor na ang batang babae ay nakomatose dahil sa matinding epekto ng sedatives at ang tanging magagawa nila ay maghintay. George, kailangan mo nang pirmahan ito. Nilingon ni George ang pinanggalingan ng boses. Si Doña Esmeralda, kasama si Bella at ang abogado ng pamilya, ay nakatayo sa pasilyo. May iniabot itong folder na naglalaman ng mga dokumento. Ano ito? Tanong ni George. Ang kanyang boses ay paos dahil sa kawalan ng tulog. Ito ang formal na pagsasampa ng kaso laban kay Felisa. At kasama na rin dito ang paglilipat ng guardianship ni Thais sa akin pansamantala. Mabilis na paliwanag ni Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso. Hindi ka makakapag-isip ng maayos ngayon, George. Hayaan mo na kaming pamahalaan ang mga ari-arian at trust fund ni Thais habang nagpapagaling siya para ito sa kinabukasan ng apo ko. Tiningnan ni George ang mga papel at pagkatapos ay tiningnan niya ang mukha ng matanda. Sa labas, mukha itong isang nag-aalalang lola. Ngunit sa isipan ni George, umaling-awngaw ang laman ng brown envelope na nakita niya sa study room, ang mga pekeng kontrata, ang pagnanakaw sa pondo, at ang katotohanang pinutol nito ang preno ng sasakyan ng kanyang asawa. At ngayon, ipinapasa nito ang sisi sa babaeng mismong nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay. Kinuha ni George ang ballpen, ngunit sa halip na pumirma, marahas niyang ibinato ang folder sa sahig. Ang tunog ng makapal na papel na humampas sa tiles ay bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Hindi ako pipirma sa anumang dokumentong hawak niyo. Malamig at matigas na wika ni George, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pinipigilang galit. At huwag ninyong isiping hindi ko alam kung ano ang ginagawa ninyo, mula sa trust fund ni Thais hanggang sa kung ano talaga ang nangyari sa asawa ko. Nanlaki ang mga mata ni Esmeralda. Ang kanyang perpektong postura ay tila gumuho ng ilang segundo. Anong pinagsasabi mo, George? Nawawala ka na ba sa katinuan dahil sa nangyari sa anak mo? Hindi sumagot si George. Tumalikod siya at mabilis na naglakad palayo. Iniiwan ang mag-ina na pilit tinatago ang takot sa kanilang mga mukha. May kailangan siyang gawin. Hindi niya maaaring hayaang mabulok sa kulungan ang inosenteng kaluluwang naging biktima ng kasakiman ng kanyang pamilya. Kinagabihan, sa loob ng malamig at madilim na presinto, narinig ni Felisa ang yabag ng mabibigat na sapatos na papalapit sa kanyang selda. Nang iangat niya ang kanyang paningin, nakita niya si George na nakatayo sa kabilang dako ng rehas. Ang lalaki ay mukhang pagod. Ang mga mata nito ay puno ng halo-halong emosyon na hindi niya mabasa. Mabilis na tumayo si Felisa at lumapit sa mga bakal. Sir George, maniwala po kayo. Hindi ko lalasunin si Thais. Pamangkin ko po siya. Anak siya ni Maria. Ang kanyang mga luha ay muling bumagsak. Hinahawakan ng mahigpit ang malamig na rehas. Walang sinabi si George sa simula. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang envelope mula sa kanyang jacket at inabot ito kay Felisa sa pagitan ng mga bakal. Ano po ito? Nanginginig na tanong ng dalaga habang kinukuha ang papel. DNA result ng buhok mo at ni Thais at ang medical record ng operasyon ko 7 taon na ang nakalipas. Mahinang tugon ni George, ang kanyang boses ay tila napupunit sa sakit ng katotohanan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hinayaan mong tratuhin kitang parang hayop sa loob ng sarili kong pamamahay, gayong ikaw ang nagbigay sa akin ng buhay? Napayuko si Felisa, ang kanyang mga luha ay pumapatak sa mga dokumento. Dahil iyon ang hiling ni Maria, gusto niyang ingatan ang pride mo at gusto kong makasiguro na ligtas ang pamangkin ko. Ngunit nabigo ako. Tinitigan ni George ang babaeng nasa likod ng rehas, ang babaeng nagbuwis ng sariling laman at tahimik na tiniis ang lahat ng pang-aabuso
para lamang tuparin ang isang pangako. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagmamataas ni George ay gumuho. Ang mga tuhod niya ay nanghina hanggang sa mapaluhod siya sa malamig na semento, nakaharap kay Feliza. "Patawarin mo ako, Feliza!" Umiiyak na bulong ni George. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa mga rehas. "Patawarin mo ako dahil nabulag ako. Pero ipinapangako ko sa iyo, ako ang magpapalabas sa iyo rito at sisiguraduhin kong pagbabayaran nila ang lahat ng ginawa nila sa pamilya natin." Ang paghingi ng tawad ay hindi nagbubura sa mga sugat ng nakaraan. Ito lamang ang simula ng mahaba at masakit na paglilinis ng mga kaluluwang nabubulok sa kasinungalingan. Ang mga luha ni George na pumapatak sa malamig na semento ng presinto ay tila mga basag na kristal ng kanyang pagmamataas na tuluyan ng gumuho. Nakaluhod siya roon, hawak ng mahigpit ang mga bakal na rehas, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ni Feliza. Ang bigat ng kanyang konsensya ay mas nakakasakal kaysa sa pinakamakapal na kadena. 3 taon, basag ang boses ni George habang patuloy siyang nakayuko. 3 taon akong naghahanap ng paraan para makapagpasalamat sa taong nagligtas sa buhay ko. At araw-araw kong pinaparusahan at pinapahiya ang taong iyon sa loob ng sarili kong pamamahay. Ano pang karapatan kong maging tao, Feliza? Paano mo nagawang lunukin ang lahat ng pang-aalipusta ko nang hindi nagsasabi ng totoo? Nakatayo lamang si Feliza sa loob ng selda. Ang kanyang mga kamay ay marahang nakapatong sa ibabaw ng mga kamay ni George na nakakapit sa rehas. Wala siyang maramdamang galit, kundi isang malalim na awa. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa lalaking ito na naging biktima rin ng pagmamanipula at kasinungalingan. "Hindi ko hinihingi ang pagpapasalamat mo, Sir George. Ang tanging hiling ko ay ang kaligtasan ni Thais," malumanay na sagot ni Feliza. "Alam kong mahal mo ang pamilya mo at alam kong hindi mo kayang makita ang baho ng sarili mong tahanan dahil pinili mong magtiwala sa mga maling tao." Inangat ni George ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang bagong uri ng determinasyon, isang apoy na hindi basta-basta mapapatay ng anumang takot. "Ilalabas kita rito." Seryosong wika ni George, tumayo at inayos ang kanyang sarili. "Hawak ko ang mga ebidensya ng pagnanakaw ni Mother sa kumpanya at narinig ko mismo kay Nanay Ising ang tungkol sa martilyo at pliers na ginamit sa kotse ni Maria. Ngunit kailangan nating maging maingat. Kung direktang aatake tayo, gagamitin niya ang lahat ng koneksyon niya para baligtarin ang kwento at gamitin si Thais laban sa atin." Pinagmasdan ni Feliza ang pagbabago kay George. Ang lalaking minsang malamig at walang pakialam ngayon ay handang itaya ang lahat para sa hustisya. "Ano ang plano mo?" tanong ni Feliza. Ang kaba sa kanyang dibdib ay unti-unting napapalitan ng pag-asa. "Bukas na bukas, mag-uutos ako na ilabas ka sa pamamagitan ng piyansa, ngunit palalabasin natin na ang opisina ko ang nagbayad dahil kulang ang ebidensya ng pulisya," pagpapaliwanag ni George. "Hahayaan nating isipin ni Doña Esmeralda at Bella na magkaaway pa rin tayo. Ipapabukas ko ang bahay para sa isang malaking pagdiriwang, isang formal na anunsyo ng paglipat ng ilang ari-arian upang palayawin ang kanilang tiwala. Doon natin sila huhulihin." "Paano si Thais?" Hindi maiwasang itanong ni Feliza. Ang pag-aalala para sa bata ay hindi nawawala sa kanyang isipan. Si Thais ay mananatili sa ospital na may mga pribadong bantay na ako mismo ang pumili. Walang kahit sinong pamilya Manalo ang pwedeng lumapit sa kanya hanggang hindi natatapos ang lahat. Mariing pangako ni George bago tuluyang nagpaalam. "Magtiwala ka sa akin, Feliza. Ito na ang huling gabing matutulog ka sa malamig na sahig." Kinabukasan, naging isang malaking usap-usapan sa buong Forbes Park ang balita. Ang pamilya Manalo ay magdaraos ng isang engrandeng salo-salo bilang pasasalamat
Sa pagbuti ng kondisyon ni Thais, isang kasinungalingang ipinakalat ni George upang hindi mabahala ang publiko. Nang dumating si Felisa sa mansyon, kasama ng mga abogado ni George, sumalubong sa kanya ang matatalim na tingin ng mga katulong. Lalo na ang mukha ni Doña Esmeralda na agad sinalubong si George sa bulwagan. Bakit nandito ang babaeng yan? Bulyaw ng matanda, itinuturo ang dalaga. Tinangkanyang patayin ang apo ko. Nakalimutan mo na ba? Walang sapat na ebidensya ang pulisya, Mother, at hindi natin maaaring hayaang kumalat sa media na may empleyado tayo na nagtangkang maglason dahil babagsak ang shares ng kumpanya natin. Seryoso? At malamig na dahilan ni George, nagpapanggap na nag-aalala sa negosyo. Gagawin natin ang lahat ng tahimik. Sa ngayon, mananatili siyang naka-house arrest dito. Naniwala si Esmeralda sa kasinungalingang iyon. Isang mapagmataas ng ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Kung gayon, hindi na siya makakalapit kahit anino ni Thais. Ako ang bahala sa kanya. Habang abala ang lahat sa pag-aayos ng mansyon para sa gabi ng pagdiriwang, palihim na kinausap ni Felisa si Nanay Ising at ang ilang mga lumang katulong na matagal ng biktima ng kalupitan ng Donya. Kailangan nila ng malakas na puwersa. Hindi maaring 2 tao lang ang lumaban sa demonyo ng mansyong ito. Nang magsimulang dumating ang mga bisita, mga kilalang tao sa lipunan at mga board of directors ng kumpanya, ang buong mansyon ay nagniningning sa karangyaan. Nakasuot ng mga mamahaling alahas, sina Esmeralda at Bella. Nagmamayabang na tila wala silang kasalanang itinatago. Ngunit sa likod ng mga peking ngiti at tunog ng nagkikiskis ang mga baso ng alak, tahimik na inihahanda ni Felisa ang pangunahing handaan sa kusina. Isang mangkok ng sinigang na hindi para pakainin ng katawan, kundi para ilantad ang bulok na kaluluwa ng mga taong nagmamay-ari ng bahay na ito. Ang pagtutuos na matagal nang hinihintay ng katarungan ay nalalapit na. Ang pinakamagarbong salo-salo ay madalas na nagiging entablado para sa pinakamalalim na kasinungalingan, kung saan ang mga taong may pinakamaruming budhi ay siyang may pinakamakikinang na alahas. Sa loob ng malawak na kusina ng mansyon, malayo sa ingay ng klasikal na musika at tawanan ng mga bisita sa bulwagan, tahimik na nagtitipon ang mga itinuturing na anino ng pamilya, manalo. Nakatayo si Felisa sa gitna, hindi na nakasuot ng maduming apron, kundi ng isang simpleng puting bestida na nagbibigay sa kanya ng isang malinis at kagalang-galang na anyo. Sa kanyang harapan ay ang pamilyar na palayok na yari sa luwad, umuusok at nagdadala ng amoy ng bayabas na sa loob ng mahabang panahon ay naging simbolo ng pait at pag-asa. Lumapit si Nanay Ising kay Felisa. Ang mga nanginginig na kamay ng matandang kusinera ay may iniabot na isang maliit na flash drive at isang nakatupad na papel. Nahanap ng mga tauhan ni Sir George ang dating driver na nagputol ng preno ng kotse ni Maria. Bulong ni Nanay Ising, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa halong luha at tapang. Nasa flash drive na ito ang kanyang pag-amin. At nandito kaming lahat sa likod mo, Felisa. Handa kaming magpatotoo sa lahat ng pang-aabuso ng matandang yon kay Thais at sa ating lahat. Tiningnan ni Felisa ang mga katulong, mga hardinero at mga gwardiya na palaging nakayuko kapag dumadaan ang mga nakatataas. Ngayon, ang kanilang mga mata ay nag-aapoy sa isang nagkakaisang layunin. Ang araw ng paniningil ay dumating na. Sa labas ng bulwagan, ang mga ilaw ng malaking chandelier ay sumasalamin sa mamahaling diamante na nakasabit sa leeg ni Doña Esmeralda. Masaya siyang nakikipag-usap sa mga miyembro ng board of directors ng kumpanya. Ang kanyang peking ngiti ay perpektong nakabalat kayo sa kanyang maitim na plano. Nakakaawa talaga ang manugang kong si George. Wika ni Esmeralda sa isang mayamang negosyante habang dahan-dahang humihigop ng alak.
Masyado siyang nawasak sa nangyari kay Thais. Kaya ngayong gabi, formal niyang ipapasa sa akin ang buong pamamahala ng trust fund ng bata at ang mga shares nito sa kumpanya. Ako na ang magsisigurong mananatiling matatag ang negosyo. Sa hindi kalayuan, namataan ni Bella si Felisa na nakatayo malapit sa pinto ng kusina. Ang pagkakita sa dalaga na maayos ang pananamit at hindi nakakulong ay muling nagpagulo sa dugo ng nakababatang kapatid ni Maria. Mabilis siyang lumapit, ang matulis na takong ng kanyang sapatos ay bumabaon sa malambot na karpet. Bakit ganyan ang suot mo, basurera? Madiin at puno ng pag-aalipos ng bulong ni Bella upang hindi marinig ng mga bisita. Huwag mong isiping nakalusot ka na. Pagkatapos ng anunsyo ni George ngayong gabi, kami na ang may buong kontrol sa lahat. At bukas na bukas, titiyakin kong babalik ka sa seldang nababagay sa'yo. Sa halip na yumuko o umiyak, tiningnan lamang ni Felisa si Bella ng diretso sa mga mata. Isang tahimik at payapang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na nagbigay ng matinding kaba sa dibdib ni Bella. Ang katotohanan ay hindi kailanman mabubulok sa selda, Bella. Malumanay ngunit matigas na sagot ni Felisa. At minsan, ang mga taong nag-aakalang sila ang may hawak ng korona ay hindi namamalayang nakaupo na pala sila sa upuang bitayan. Bago pa man makasagot si Bella, ang pagtama ng kutsara sa isang basong kristal ay kumuha ng atensyon ng buong bulwagan. Tumahimik ang lahat. Nakatayo si George sa harap ng isang maliit na entablado, hawak ang mikropono. Ang kanyang tindig ay tuwid, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang malalim na bagyo. Mabilis na naglakad si Esmeralda patungo sa harap. Ipinupuwesto ang kanyang sarili, malapit sa entablado. Nakataas ang kanyang baba, handa nang tanggapin ang inaasam na kapangyarihan sa harap ng publiko. Mga kaibigan, mga kasama sa negosyo, panimula ni George, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa malawak na silid. Salamat sa pagdalo ninyo ngayong gabi. Inimbitahan ko kayo rito hindi lamang upang ipagdiwang ang unti-unting paggaling ng aking anak na si Thais, kundi upang gumawa ng isang mahalagang anunsyo tungkol sa kinabukasan ng pamilyang ito. Inayos ni Esmeralda ang kanyang buhok at nagpakawala ng isang mapagkumbabang ngiti sa mga taong nakatingin sa kanya. Ngunit bago natin pag-usapan ang kinabukasan, pagpapatuloy ni George, ang kanyang tono ay biglang lumamig at naging seryoso. Kailangan muna nating balikan ang nakaraan. Kailangan muna nating tikman ang katotohanang matagal na ibinaon sa kasinungalingan. Nangunot ang noo ni Esmeralda. Ang kanyang namungiti ay unti-unting nawala nang mapansin niya ang kakaibang kislap sa mga mata ng kanyang manugang. Ibinaba ni George ang mikropono at lumingon sa malaking pintuan sa likuran ng bulwagan. Papasukin siya. Dahan-dahang bumukas ang magkabilang pinto ng Grand Hall. Ang lahat ng mga bisita ay napalingon. Mula sa kadiliman ng pasilyo, lumabas si Felisa. Hindi siya nakayuko at hindi siya nagtatago. Sa harap ng mga pinakamayayaman at makapangyarihang tao sa lipunan, naglakad siya ng may dignidad. Itinutulak ang isang pilak na kariton kung saan nakapatong ang umuusok na palayok ng sinigang. Kasabay ng pagpasok ni Felisa, isang malaking projector screen ang dahan-dahang bumaba mula sa kisame sa likuran ni George, handa ng ilantad ang lahat ng lihim na magpapadugo sa puso ng mga taong nagkasala. Ang kasamaan ay maaaring magtago sa ilalim ng mga mamahaling damit at matatamis na salita. Ngunit kapag ang liwanag ng katotohanan ay tumama sa kanila, wala silang ibang mukha kundi ang mukha ng mga halimaw. Ang amoy ng bayabas na pumuno sa marangyang bulwagan ay tila isang estrangherong hindi imbitado sa isang piging ng mga hari at reyna. Nagbubulungan ang mga bisita, nakatingin sa simpleng babaeng nagtutulak ng kariton. Si Doña Esmeralda, na kanina lamang ay nag-aasam ng korona, ay biglang namutla. Ang kanyang mga mata
ay nanlilisik sa galit at takot habang nakatitig kay Felisa. Ano ang ibig sabihin nito, George? Bulyaw ni Esmeralda. Ang kanyang boses ay nanginginig hindi sa lamig, kundi sa isang matinding kaba. Bakit nandito ang kriminal na yan? Itigil ninyo ito at palabasin siya. Hindi siya pinansin ni George. Tumayo siya sa gilid ng entablado at kumuha ng isang remote control. Sa isang pindot, ang malaking screen sa kanyang likuran ay lumiwanag. Unang lumabas ang mga bank statements at mga kontratang may pirma ng Donya. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Milyon-milyong piso ang nawawala mula sa kumpanya at sa trust fund ni Thais. Direktang inililipat sa mga personal na account ni Bella at sa mga kilalang kasino sa Macau. Isang malakas na singhap ang umalingaw-ngaw mula sa mga board of directors. Ang pabulong na usapan ay naging ingay ng pagkadismaya. Peke ang mga iyan! Sigaw ni Bella. Pilit na lumalapit sa screen upang takpan ito. Sinisiraan niyo lang kami ng babaeng iyan dahil gusto niyang angkinin ang yaman natin. Ngunit bago pa makalapit si Bella, pumagitna si Nanay Ising kasama ang iba pang mga katulong. Pinalibutan nila si Felisa, tila mga pader na nagpoprotekta sa huling pag-asa ng mansyon. Hindi po iyan peke. Matapang na pahayag ni Nanay Ising, ang kanyang boses ay pumailan lang sa buong bulwagan. Kami mismo ang saksi kung paano nila unti-unting kinukuhanan ng pera ang kumpanya. At hindi lang yan ang ginawa nila. Muling pinindot ni George ang remote. Ang imahe sa screen ay nagbago. Isa itong video recording. Isang lalaking nakasuot ng luma at maruming damit ang lumabas sa screen, si Mang Tomas, ang dating driver ni Maria. Ang kanyang muka ay puno ng pagsisisi at takot. Inutusan ako ni Doña Esmeralda. Ang nanginginig na boses ng driver ay nagpatigil sa lahat ng paggalaw sa loob ng silid. Binayaran niya ako ng malaki para putulin ang kable ng preno ng kotse ni Ma'am Maria noong gabi bago siya maaksidente. Natuklasan kasi ni Ma'am Maria ang pagnanakaw nila at magsusumbong sana siya kay Sir George. Ang katahimikang sumunod ay nakakabingi. Walang sino man ang makapagsalita. Ang mga bisita na kanina ay nakikipagpalitan ng nangiti kay Esmeralda ay ngayon nandidiri at lumalayo sa kanya na tila siya ay may nakakahawang sakit. Napaluhod si Bella sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Hindi makapaniwala na ang kanilang mga sikreto ay pinapanood ng buong mundo. Ngunit hindi pa doon natatapos si George. Lumapit siya kay Felisa at dahan-dahang kinuha ang mikropono. Tiningnan niya ang buong bulwagan at pagkatapos ay tinitigan ang babaeng paulit-ulit niyang sinaktan. At ang babaeng tinawag ninyong magnanakaw? Ang babaeng ipinakulong ninyo dahil sa kasalanang hindi niya ginawa. Huminto si George, pinipigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Siya ang nagligtas ng buhay ko 7 taon na ang nakalipas. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Maging si Esmeralda ay tila nakalimutang huminga. Dahan-dahang humakbang si Felisa paharap. Itinaas niya ng bahagya ang laylayan ng kanyang puting bestida sa bandang tagiliran. Ipinapakita sa harap ng maraming tao ang mahaba, matigas, at malalim na pilat ng kanyang inialay na bato. Ang liwanag ng chandelier ay tumama sa balat na naging saksi ng kanyang tahimik na sakripisyo. Wala akong ninakaw sa pamilyang ito. Malumanay ngunit mariing wika ni Felisa, ang kanyang mga mata ay tuwirang nakatitig sa kaluluwa ni Esmeralda. Ako ang nagbigay. Ibinigay ko ang laman ko para mabuhay ang asawa ng kapatid ko. Ibinigay ko ang dignidad ko para makalapit sa pamangkin ko. At ito ba ang igaganti ninyo? Ang lasunin ng isang inosenteng bata at ipasa sa akin ang kasalanan? Sinungaling! Pilit na sumigaw si Esmeralda, bagaman ang kanyang boses ay nawalan na ng lakas. Wala kayong patunay na ako ang naglagay ng lason. Bumukas ang pinto ng bulwagan. Pumasok ang 2 pulis, kasunod ang head investigator ng kaso ni Thais. May hawak itong isang transparent na plastic bag
na naglalaman ng maliit na bote na nakita nila sa basurahan ng kwarto ni Esmeralda. Ang boteng naglalaman ng latak ng matapang na pampatulog na may fingerprints ng matanda. Doña Esmeralda Manalo, inaresto ka namin sa kasong frustrated murder, falsification of public documents at embezzlement. Malamig na deklarasyon ng pulis habang lumalapit at isinusuot ang malamig na posas sa mga kamay ng matanda na dati puno ng mamahaling singsing. Kasabay nito, binuhat ng isa pang pulis si Bella na tulala at hindi makapaniwala na ang kanyang marangyang buhay ay nagtapos sa isang gabi. Habang kinakaladkad si Esmeralda palabas ng sarili niyang mansyon, isinigaw niya ang kanyang huling sumpa. Ang kanyang mukha ay pumangit sa labis na puot. Ngunit walang nakinig, walang tumulong. Tinalikuran siya ng lahat ng mga taong dati niyang binili gamit ang takot at pera. Naiwan si Felisa at George sa gitna ng bulwagan, kasama ang umuusok na sinigang. Ang bango nito ay hindi na amoy ng pait, kundi amoy ng isang malinis at bagong simula. May mga luhang pumapatak dahil sa pait ng kawalan, ngunit may mga luhang bumabagsak bilang pataba sa lupang handa ng tubuan ng bagong pag-asa. Isang buwan matapos ang magulong gabi sa mansyon, ang simoy ng hangin sa Forbes Park ay tila nagbago. Wala na ang mabigat at nakakasakal na presensya ng takot na matagal nang inihasik ni Doña Esmeralda. Ang mga katulong ay naglalakad ngayon nang nakataas ang noo at ang hardin ay tila mas luntian at puno ng buhay. Ang balita tungkol sa pagkakakulong ng mag-ina ay matagal nang humupa sa media. Napalitan ng katahimikang matagal nang ninanais ng mga naiwan. Sa itaas na palapag, sa loob ng isang maliwanag at maaliwalas na silid, nakaupo si Felisa sa gilid ng kama. Hawak niya ang isang maliit na suklay na gawa sa kahoy, dahan-dahang hinahaplos ang malambot na buhok ni Thais. Ang bata ay tuluyan ng nakabawi mula sa lason. Ang kanyang mga pisngi ay may kulay na muli, at ang kanyang mga mata ay hindi na nagtatago ng takot. Tita Felisa, bakit hindi na po sumasakit ang tummy ko kapag kumakain ako ng niluto niyo? Inosenteng tanong ni Thais. Hawak ang isang maliit na baso ng gatas. Ngumiti si Felisa. Isang ngiting hindi na pinipigilan ng anumang lihim. Dahil ang pagkain, anak, kapag niluto ng may pagmamahal at walang halong galit, ay nagiging gamot. At nandito na si tita para siguraduhing puro masasarap lang ang kakainin mo. Hindi na nanay ang tawag sa kanya ng bata. Ipinaliwanag ni Felisa kay Thais ang totoo, na siya ang kapatid ni Maria, na ang kanyang ina ay nasa langit na. Ngunit ang pagmamahal nito ay patuloy na nabubuhay sa bawat kwento at sa bawat higop ng sinigang. Sa halip na malungkot, naging kalmado ang bata. Dahil sa wakas ay nawala na ang halimaw na bumubulong sa kanya na siya ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina. Bumukas ang pinto at pumasok si George. Ang lalaki ay nakasuot ng simpleng polo shirt at maong. Isang malaking pagbabago mula sa matitigas na suit na palagi niyang suot noon. Ang kanyang mukha ay maaliwalas. Ang mga guhit ng pagod sa kanyang noo ay unti-unti nang nawawala. Handa na ba ang mga prinsesa ko? Malambing na tanong ni George na upo sa kabilang gilid ng kama at hinalikan ang noo ng kanyang anak. Opo, Daddy! Handa na po kaming pumunta sa bagong bahay ni Tita. Masiglang sagot ni Thais. Mabilis na tumalon mula sa kama at nagpatakbo palabas ng kwarto patungo sa naghihintay na sasakyan. Naiwan sina George at Felisa sa loob ng silid. Tahimik na inayos ni Felisa ang huling bagahe na dadalhin niya. Sigurado ka na ba rito, Felisa? Malambot na tanong ni George. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagnanais na sana ay magbago pa ang isip ng dalaga. Pwede ka namang manatili rito. Ito rin ay bahay mo. Utang ko sa iyo ang buhay ko at ang buhay ni Thais. Tumayo si Felisa at humarap sa lalaki. Tiningnan niya ang buong silid, ang mga mamahaling muebles at ang malawak na espasyo.
Pagkatapos ay tinitigan niya si George. Ang utang na loob ay binabayaran, Sir George, ngunit ang pagmamahal at pamilya ay kusang ibinibigay. Makahulugang sagot ni Feliza. Hindi ako umaalis dahil galit ako sa iyo. Umaalis ako dahil kailangan kong hanapin ang sarili ko na matagal kong ibinaon sa anino ni Maria. Kailangan kong bumuo ng sarili kong pangarap, hindi ang pangarap na ipinataw lang sa akin ng mga sirkumstansya. Naintindihan iyon ni George. Hindi niya pwedeng ikulong ang isang ibong kakalaya pa lamang sa hawla ng nakaraan. Sa halip na pilitin, humakbang siya palapit at dahan-dahang hinawakan ng kamay ni Feliza. Hindi ito hawak ng isang amo sa kanyang katulong at hindi rin ito hawak ng isang lalaking nagpapasalamat sa kanyang donor. Ito ay hawak ng isang lalaking nakakita ng tunay na halaga ng babaeng nasa kanyang harapan. Kung gayon, nakangiting bulong ni George, ang kanyang hinlalaki ay marahang humahagod sa likod ng palad ni Feliza. Papayagan ba ng may-ari ng bagong restaurant na maging regular na customer ang isang George Manalo? Napatawa ng mahina si Feliza. Isang tapat at purong tawa. Basta ba handa kang maghugas ng plato kapag ubos na ang pera mo, sir? Makalipas ang ilang buwan. Sa isang tahimik na sulok ng lungsod, malayo sa ingay ng matataas na gusali, nagbukas ang isang maliit ngunit magandang kainan. Ang pangalan nito ay nakaukit sa isang kahoy na karatula, Lasa ng Pangako. Ang amoy ng bawang, sibuyas, at sariwang bayabas ay laging umaalingaw sa paligid, umaakit sa mga taong naghahanap hindi lamang ng pagkain, kundi ng pakiramdam ng tahanan. Si Feliza ang nasa kusina, malaya at masaya. Si Nanay Ising ang nasa counter, nakikipagkwentuhan sa mga mamimili. At tuwing hapon, makikita sa isang sulok ng kainan si George, nakaupo kasama si Thais na abala sa pagguhit, habang hinihintay nilang matapos si Feliza upang sabay-sabay silang umuwi. Sa huli, natutunan ni George na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon, kundi sa init ng sabaw na pinagsasaluhan ng pamilyang piniling magpatawad at magmahal nang walang hinihinging kapalit. Sinasabi nila na ang panahon ang naghihilom ng lahat ng sugat. Ngunit ang totoo, ang tao ang pumipili kung kailan niya gagamitin ang panahon upang maghilom at kung kailan niya pipiliing magpatawad. 1 taon at kalahati na ang lumipas simula nang isara ni Feliza ang mabigat na pintuan ng mansyon ng mga Manalo. Ngayon, ang tanging pintuang kanyang binubuksan araw-araw ay ang pintuan ng Lasa ng Pangako. Ang banayad na paghampas ng hangin sa mga nakasabit na kabibe sa bintana ay lumilikha ng isang payapang himig, kasabay ng pamilyar at nakakagutom na amoy ng kumukulong sabaw. Habang naghihiwa ng mga kamatis, napadako ang paningin ni Feliza sa isang lumang dyaryo na naiwan ng isang customer sa ibabaw ng mesa. Ang maliit na balita sa gilid ay tungkol sa pagbasura ng korte sa apela ni na Doña Esmeralda at Bella. Mananatili sila sa likod ng malamig na rehas sa loob ng maraming taon. Napatawad na ba niya ang mga ito? Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ni Feliza. Oo, napatawad na niya ang mga taong muntik nang sumira sa kanyang buhay at kumuha sa buhay ni Thais. Hindi dahil karapat-dapat sila sa kapatawaran, kundi dahil naintindihan niya na ang galit ay isang lason na walang pinagkaiba sa pulbos na inihalo noon sa sabaw ng kanyang pamangkin. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa kanilang mga kasalanan, kundi isang desisyon na palayain ang kanyang sariling puso mula sa kadena ng puot. Pinili niyang wag dalhin ang bigat ng nakaraan sa kanyang bagong bukas. Tita Feliza, ako na po ang maghahalo. Nabalik ang diwa ni Feliza nang marinig ang masiglang boses ni Thais. Ang bata, na ngayon ay mas matangkad at puno ng sigla, ay nakatayo sa ibabaw ng isang maliit na bangko sa tabi ng kalan. Suot nito ang isang maliit na apron na tinahi pa ni Nanay Ising. Inabot ni Feliza ang kahoy na sandok sa bata.
Dahan-dahan at maingat na hinalo ni Thais ang sinigang. Pagkatapos ay kumuha ng kaunting sabaw gamit ang kutsara. Hinipan niya ito ng ilang beses bago tinikman. Nangunot ang maliit na noo ng bata. Tita, parang kulang pa po sa asim. Gusto ko po sana mas matapang ang lasa ng bayabas para kapag kinain ni Daddy mamaya, matutuwa siya. Inosente, ngunit seryosong wika ni Thais. Isang matamis na tawa ang kumawala sa mga labi ni Feliza. Pinunasan niya ang kaunting pawis sa noo ng bata. Huwag mong sosobrahan ang asim, anak. Dapat sapat lang para mas lumabas ang tamis ng karne. Ganyan din sa buhay. Kailangan natin ng kaunting pait at asim ng mga pagsubok para mas malasap natin ang tamis ng kaligayahan. Sa mga sandaling iyon, ang tunog ng pagbukas ng pinto ay naghudyat ng pagdating ng huling customer para sa araw na yon. Pumasok si George. Nakatupi ang mga manggas ng kanyang mamahaling polo hanggang siko at ang kanyang kurbata ay medyo maluwag na. Wala na ang malamig at malupit na bilyonaryo. Ang nasa harapan nila ay isang simpleng ama at isang lalaking natagpuan ang kanyang kapayapaan. Nakamit na ba nila ang kapayapaan? Lumapit si George sa kusina. Sa halip na umupo at maghintay na pagsilbihan, kumuha siya ng isang malinis na basahan at sinimulang punasan ang mga mesang ginamit ng mga umalis na customer. Nang matapos siya, lumapit siya kay Feliza na kasalukuyang nagsasalin ng sabaw sa mangkok. Dahan-dahang itinaas ni George ang kanyang kamay at marahang pinunasan ng mantsa ng harina sa pisngi ni Feliza. Ang pagdampi ng kanyang mga daliri ay nagdala ng isang pamilyar at ligtas na init. Nagkatinginan sila at sa katahimikan ng kanilang mga mata, alam nilang nahanap na nila ang tahanan na matagal nilang hinanap. Ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa kawalan ng problema, kundi sa pagkakaroon ng tamang taong kasama sa pagharap sa mga ito. Ang yaman ng pamilya Manalo ay nananatili. Ngunit para kay George, ang pinakamahalagang kayamanan ay ang babaeng nagturo sa kanya kung paano maging tao muli. Inakbayan ni George si Feliza, idinikit ang kanyang sarili sa tagiliran nito, kung saan naroon ang pilat ng sakripisyo, isang pilat na hindi na sumisimbolo sa utang na loob, kundi sa isang walang hanggang pag-ibig. Pinanood nilang dalawa si Thais na masayang inihahanda ang mga kubyertos sa kanilang maliit na mesa. Ang pamilya ay hindi palaging nagmumula sa dugong nananalatay sa ugat, at ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng mansyong inuuwian. Ang tunay na pamilya ay ang mga taong pinipiling manatili sa gitna ng bagyo. Ang mga taong handang ialay ang kanilang sarili upang ikaw ay mabuhay, at ang mga taong nauunawaan na ang pinakamasarap na lasa ng buhay ay ang pag-ibig na hinubog ng sakripisyo at pinatamis ng pagpapatawad. Habang patuloy na umaalingaw-ngaw ang halakhak ni Thais sa loob ng maliit na kainan, doon natin napagtanto na ang tunay na tahanan ay hindi gawa sa semento, kundi sa pagmamahal na piniling manatili at magpatawad. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa matyaga ninyong pagsama hanggang sa huling kabanata ng paglalakbay na ito. Aaminin ko sa inyo, habang isinusulat ko ang tagpo kung saan nakaluhod si Feliza sa putikan, yakap ang tumapong sinigang sa ilalim ng malakas na ulan, hindi ko napigilang maluha. Ang bigat ng kanyang dibdib, ang panginginig ng kanyang mga balikat, at ang labis na kawalang katarungan ay tila tumagos sa mismong puso ko. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta likhang isip. Ito ay sumasalamin sa libu-libong kababaihan diyan sa labas na patuloy na nagtitiis, nagsasakripisyo, at tahimik na lumalaban para sa kanilang mga mahal sa buhay, kahit pa madalas silang hindi napapahalagahan. Bawat salita rito ay ibinuhos ko mula sa malalim na pagninilay-nilay sa tunay na kahulugan ng pamilya at sakripisyo. Tulad ng isang mainit na sinigang sa bayabas, hindi natin maiiwasan ang asim at pait ng mga pagsubok sa buhay. Ngunit ang mismong asim na yon
Ang mga luha at mga sugat na ating naranasan ang nagpapalabas sa tunay na sarap at linamnam ng ating mga tagumpay kapag natuto tayong bumangon at magpatawad. Ngayon, gusto kong tanungin kayo, kung kayo ang nasa posisyon ni Felisa, matapos makuha ang hustisya at paghingi ng tawad ni George, sapat na ba iyon upang talikuran ang karangyaan ng mansyon at magsimulang muli sa maliit na karinderya? O pipiliin ninyong manatili upang bawiin ang lahat ng taong ipinagkait sa inyo? I-share ninyo ang inyong saloobin. Nasaan man kayo ngayon? Nagpapahinga pagkatapos ng mahabang araw, nag-aalaga ng bata, o naghahalo ng kaldero habang nakikinig sa aking boses? Gusto kong malaman ang kwento ninyo. Mag-iwan kayo ng komento sa ibaba dahil pangako, palaging may nakikinig at nakakaintindi sa inyo rito. Huwag din kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan kung naantig ang inyong mga puso. Naway baonin ninyo ang tapang ni Felisa na bumuo ng sariling kaligayahan, malayo sa anino ng nakaraan. Maging matatag kayo at patuloy na mabuhay ng may dignidad at buong-buong pagmamahal sa sarili. Pamagat ng kwento. Ang lasa ng pangako. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay katang-isip lamang, nilikha para magbigay aliw at maghatid ng positibong aral. Ang karapatang-ari ng kwentong ito ay pagmamay-ari ng channel. Ligaya ng pag-ibig.